na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, hinihiling lang po na ibang lingkod, lahat ng ating mga brethren, mga kapatiran, huwag munang umakyat. Huwag po munang umakyat ang ating minamahal na mga kapatiran. Ating po munang hinihiling na manatili muna sa ibaba ang lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, please. Dahil lang, mga minamahal, manatili muna tayo sa ibaba habang ating pong binibigyan ng pagkakataon ng ating minamahal, ginagalang na mahal ay Ebanghilista na ating pong masilayan siya sa kanya pong natapos na pagsagawa ng misyon sa dako ng Talipaw, Hulusulo, sa dako ng Mindanao. Kaya ngayon, sa pagkakataon na ito, mga minamahal naming mga kababayan, sa lahat po na nagkaroon ng pagkakataon na masubaybayan ang banal na gawain na ito ng ating mahal na Panginoon. Buong puso ng abang lingkod nagbibigay papuri at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sa hindi po pangkaraniwang himala na ginawa ng mahal na Panginoon sa tao ng Diyos na kung saan ito po'y inutos sa banal na kasulatan, maging ang lahat na mga sumasampalataya sa Kanya ay bigyan nila ng kahalagahan ang pagpapalaganap ng salita ng ating mahal na Panginoon. As the scripture says, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ito ang naging sanhi ng inyong binibigyan ng pagkakataon na batikusin, alimurain, libakin. Sinabi ng banal na kasulatan, nangyari din ito sa buhay ng ating kaisa-isa at kabanal-banalang Diyos. Nung siya ay nasa lupa, meron siyang mithiin, hindi lamang ang ilan, kundi nais niya na ang lahat ay makapagsisi at makaabot at makilala ang ating mahal na Panginoong Yesus. Ayaw niya na may mapahamak. Gusto niya lahat ng tao na kanyang nilikha ay makaabot sa pagsisisi. Mga minamahal naming mga kababayan, minamahal kong mga kapatiran, sa araw na ito ay buong puso't galak na ating ibinibigay ang papuri at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Na ang kanyang mga salita ay hindi naging walang kabuluhan. Bawat mananampalataya, bawat mga ministro ng katotohanan, inatasan ng Diyos na humayo at mangaral ng kanyang banal na ebanghelyo sa buong lupa at sa buong kapuluan. At sa pagkakataong ito ay minsan pang pinalaala sa atin ng mahal na Panginoon na mayroong Diyos na nais magpabatid sa inyo at magpaalala sa inyo na ngayon ang araw ng pagbabalik loob sa ating mahal na Panginoon. Nagpapadala siya ng kanyang mga propeta, nagpapadala siya ng kanyang ngal upang sa ganon ang kanyang mga nilikhang tao sa mundo ito ay makapagbabalik loob sa Kanya. Kailangan pa, kagaya ni Apostol Pablo, ang sabi niya, wari ba hindi na mahalaga sa aking buhay? Yan pa'y nasa mga 24. Inari kung wala ng halaga ang aking buhay. May sa katuparan ko lamang ang ministeryong nilaan na Diyos sa aking harapan. I have fought a good fight of faith. I have kept the faith. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Nakipaglaban ako ng mabuting pakipagbaka. Naingatan ko ang aking pananampalataya. Sa kabila ng kanyang buhay, kanyang nilaan na para sa mahal na Panginoon. Kailangan pa siyang maghirap for the last 3 months, more than 3 months in Talipaw, Hulusulo, para lamang ipakilala na may Diyos na nagmamahal sa tao. Ang kanyang sadya, mga minamahal, ay hindi lamang upang dalhan ang salita ng Diyos ang ating beloved Muslim brothers, the Abu Sayyaf group. But, sinabi ng Biblia, still, nandoon ang ating pagmamalasakit kapag tayo mga tao ng Diyos, hindi man natin kapananampalataya o hindi man natin kababayan. Isa sa mga dahilan bakit naroon ang ating mahal na Ebanghilista sa Talipaw, Hulusulo ay upang bigyan ng pagkakataon ang mga foreign hostages na sila'y i-comfort. Bigyan sila ng pagkakataon na makarinig ng Ebanghelyo na mahal na Panginoon. Ang dahilan kung bakit nakarating doon ang ating mahal na Ebanghilista sa kabila ng buhay ang nakataya at 12 prayer warriors ay upang ipabatid sa mga foreign hostages, sa ating beloved Muslim brothers na nagmamahal sa kanila ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Nakita po natin
Kung hindi man po ito napansin at nakikita ng ating buong sambayanan, ipinakilala ko sa inyo na ang salita ng Diyos ay mabisa. Ang panalangin ay may kabuluhan. At sabi ng Biblia, hindi po kailanman nagiging sinungaling ang salita ng Diyos. Katulad ni sinabi niya kay Jeremias, mula pa sa sinapupunan na iyong ina, kilala na kita. Akin ka nang binasbasan. Hindi pa man isinilang si Propeta Jeremias, ay inanoint na siya ng mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, saan ba kita susuguin, dumuong ka. Saan man kita papuntahin, pumunta ka. Huwag kang matakot, kasama mo ako palagi. Yan po ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang pagparoon ng ating minamahal na Ebanghilista, 10 ng 12 prayer warriors sa dako ng Hulo-Sulo. Hindi upang lamang bigyan ng pagkakataon ng ating beloved Muslim brothers, the Abu Sayyaf Group, na makarinig ng salita ng Diyos. Kasama na rin ating mga foreign hostages. Kundi buong sambayanan ay nais ng Diyos ipakilala ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, hindi pangkaraniwan ang pagdiriwang na ito ng buong membro ng Jesus Miracle Crusade Ministry. Sapagkat ang ipinagdiriwang natin ngayon ay ang kamangha-manghang gawa ng ating mahal na Panginoon. O purihin ang kanyang banal na pangalan. Wala nang pinakamabis at pinakamagaling, kundi yung ating pag-uusapan ang kamangha-manghang gawa ng Diyos. Sabi ng Biblia, huwag niyong limutin ang aking mga gawa. Alalahanin niyo palagi ang aking pagliligtas. Amen. Kaya nga po, nandirito kami upang ipaalaala at ipakilala sa buong sambayanan na ang ating Diyos na dala ngayon ay siyang Diyos na nais magpakilala sa inyo at magligtas sa inyo sa anumang uring problema ang kinakaharap ninyo. Lalo na sa ating minamahal na bansa na kumakaharap ngayon terribling krisis sa pananalapi, sa politika. Ngayon na tayo magkasama-sama. Ngayon tayo magkaisa na tumawag sa buhay na Diyos. Yan ang dahilan. Sabi ng Biblia, inibig ng mahal na Panginoon ang buong sanlibutan na ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang buhay na banal upang tayo'y matubos at makakilala sa Kanya. At ang buong sanlibutan ay minahal ng Diyos. Hanggat na siya ay naparito, siya ay hindi kinilala ng kanyang mga iniibig. Ang sabi ng Juan 1, pakibasa lang mga kapatid, yes, naparito ang ating tagapagligtas, ngunit hindi siya kinilala ng kanyang minamahal na mga nilikha sa mundong ito. Bagkus ano pang ginawa sa halip na magpasalamat na dumating ang Mesiyas, dumating ang tagapagligtas, kanila pa itong pinahirapan, hinuli, pinapasan ng mabigat na cross, hindi pa nakontento roon, hindi pa nagkasya roon, kanila pang dinala sa Golgota at ipinako pang ating tagapagligtas. Gayon ang sinabi ng Biblia, kayo ay pag-uusigin dahil sa aking pangalan. Papatayin pa kayo ng mga taong hindi kikilala sa akin. Ngunit magpatuloy kayo. Sasamahan ko kayo hanggang sa kalululuhan ng sanlibutan ito. Ngayon, maari ang lahat ng mga umalipusta ng ginawang sagrado na ito ng ating minamahal na Ebanghilista, 10 ng 12 prayer warriors, ay buong sambayanan ang nakasaksi at nakarinig ng kanilang mga ibinabalita na ang ating grupo ay nanggugulo lamang sa Hulo-Sulo. Kaya nga po, nandito man ang ating minamahal at ginagalang na Secretary Robert Abintahado. Ang buong iglesia at buong ministeryo ng Jesus Miracle Crusade Ministry sa mga panahong yun ay totoong nagtatampo sa ating beloved Secretary. May mga binanggit siya na first in, first out. So, naroon na sa isipan ng aming mga membro na baliwala kami sa ating beloved Secretary at sa ating minamahal na Pangulo. Kung kaya't lalo kaming nagsusumigasi na hindi kailanman maasahan ang tao. Ang Diyos ang nagpadala sa aming grupo doon. Ang Diyos rin ang magbababa sa kanila. Ngunit dumating ang pagkakataon
na ang Malapay ay talagang maganda ang programa niya sa bawat kanyang nilalang. Dumating ang pagkakataon na umabot sa lalang kalalagayan. Mahinang-mahina ng ating mahal na ebanghilista. Doon pa nag-assault at inutos ng ating beloved President na i-assault ang ating mga naroon sa itaas. So, walang magawa kundi sila'y sumama sa grupo na nandoon sa itaas. Dala-dala ang ating minamahal na ebanghilista. At yun lamang kaunting lakas na kanilang angkin ng mga panahon na yan. Yun ang kanilang itinakbo for the last 2 weeks na pag-assault. Grabe ang hirap na dinanas. Halos hindi na sila nakakainom ng tubig. Wala pong makain, walang maayos sa pahinga. Ganyan na ang kalalagayan ng ating mahal na ebanghilista. Ngunit naniniwala kami na totoong ang Diyos ay kasama natin. Hallelujah! Sa mga pagkakataong yun, bago nag-assault, ay nagbigay din ng mahal na Panginoon ng magandang kaparaanan. Bago in-assault ang Hulo-Sulo, Talipaw na nandun ang aming grupo, ay ang ating minamahal na Secretary Robert Abintahado ay nilapitan ng ating spokesman. Ang sabi namin, kung pwede lamang, ibaba muna ang aming mahal na ebanghilista, 10 na magbuhat sa kanya. Nakiusap kami sa kanya at naging maganda po ang resulta ng araw na yon ng pinag-usapan nila. Sinabi ng ating beloved Secretary, gawin ko ang lahat ng paraan na sa araw ng Sabado, pagbaba ng 2 huling French journalist na nandoon sa itaas, sikapin kong maibaba na si beloved evangelist at magbubuhat sa kanya. Gayon na lamang ang katuwaan ko, mga minamahal. Talaga pong kalahati ang nawala sa aking pasan sa mga araw na lumipas hanggang sa araw na yun na kami nakarinig ng kanyang pangungusap. Ganun na lamang ang kagalakan ni Abang Lingkod na siya'y hinipo ng ating mahal na Panginoon. Naalam po ng inyong Abang Lingkod na hindi rin po makapagpasya ang ating beloved Secretary, kundi sa approval din po ng ating minamahal na Presidente. Kaya sama-sama na po yun, yung aming pagtatampo ay napalitan ng tunay na kagalakan na ang sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyo. Ikaw lahat ang nagbigay ng magandang programa na ito para magkasundo-sundo kami. At hindi pa po nagtapos doon, mga minamahal. Nung inassault na, medyo ang Abang Lingkod ay nagtatampo sa ating minamahal na Pangulo. Bakit po ang aming grupo ay hinayaan na lamang na ma-assault na hindi pa nakababa? Ngunit sabi ng Roma, all things work together for good to them that love God, to them that called according to His purpose. Lahat ay nakakabuti. Sabat yung assault na yan, doon po sila nakaranas ng terrible pong hirap at mga himala na hindi nila nakita nung sila'y nandoon pa sa kubo ng Talipaw. Nung sila'y inassault na, doon pa lalo gumawa ang Diyos ng kamangha-mangha mga himala sa assault na yan. Kaya nakakabuti po yon. At hindi pa po nagtapos doon, mga minamahal. Kagulat-gulat po ang nangyayari sapagkat doon pa lamang numabalitaan namin na nakababa na from their area to Hulo ay dinala sa Zamboanga at sa panguna ng ating magiting na General Angelo Reyes, General Abaya, Colonel Tolentino, 10 ng ating mga sundalo, military na nandoon, tumulong. Sila po ay nagkaisa at tumawag pa sa akin ang ating magiting na general na ang sabi niya, narinig ko ang inyong rally dyan sa Minjula at ako ay nakikiisa sa inyong pagdadalamhati sa kalagayan ng iyong mister at sikapin po namin, huwag kayo mag-alala, Mrs. Almeda, tutulungan po namin kayo. Gagawin namin ang lahat ng paraan para kayo at ang ating mahal na ebanghilista, ang inyong grupo ay makababa na walang masaktan sa kanila. Purihin ang mahal na Panginoon. Hanggat na nung kami nga po ay dumating na sa Zamboanga ang aming grupo, ang ating minamahal na ebanghilista, kagulat-gulat po ang pangyayari. Sapagkat sa pagkakataong yun, hindi namin inaasahan, naghahanap kami ng masakyan ng aming grupo. Ngunit kami po ay sinorpresa ng ating minamahal na Pangulo. Nagpadala siya ng presidential poker plane para isundo
doon sa ating grupo. Hanggang nung araw na yan, sa panguna ng ating magiting na sekretary puno, siya po ang nag-asikaso na ang sabi niya, kayo ay hinandaan ng araw na yan ng ating mahal na presidente. Dito padaanin sa Malacanang ang iyong asawa at 12 prayer warriors. At naghanda siya sa araw na ito para sila ay magkita at purihin ang mahal na Panginoon. Pinalitan ang mga pagtatampo na yan ng pag-ibig, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Kung kaya't sa araw na ito, kami po ay nag-anyaya personal sa ating minamahal na Pangulo na masaksan niya at makasalo namin siya sa ating pagpapasalamat. Ganun pa man, hindi man siya nakarating, narito ang ating magiting na Sekretary Robert Abintahado na kinatawa ng ating mahal na Presidente, na siya po ngayon ang ating kasama sa araw na ito. 10 ng lahat ang aming mga kasamang media rito. Pagpalain kayo ng mahal na Beloved Secretary at yung buong pamilya. Siya po ang kinatawa ng ating minamahal na Pangulo. Hindi man siya nakarating personal, ganun pa man nagpapasalamat kami sa presensya ng ating Honorable Secretary Robert Abintahado. Mga minamahal, kami po, 10 ng ating mga kapatiran dito sa Jesus Miracle Crusade Ministry. Hindi po namin nililimot ang mabuting gawa mo sa amin, mahal na Panginoon. Ngayon po, buong kagalakan na amin pong ipinagkakalob sa inyo, mga minamahal at minamahal namin mga kababayan, ang ating minamahal na ebanghilista sa kabila ng hindi pa po niya maituwid ng husto ang kanyang pagsasalita sa sobrang hirap at pagod at ginaw na kanyang nasagap. Please, inyo na lang po kaming unawain, sapat nais po talaga naming ibigay ang pagkakataon sa ating minamahal na ebanghilista para makapagpaabot siya ng pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ay, mamimahal. Pipiling ito makasasa sa iyo. Ang aking pagsasalita ay nasira sa lamig, takot na putukan, tumbahan, hanggang sa walang pagtakot, ng pagtakot ng kamatayan. Alang sa bayan, alang-alang sa mga may mahal sa buhay. Masahin ko ito. Let every soul be subject unto the poor, unto the higher power. For there is no power but of God. The powers that be only with God. Whosoever therefore resisted the power, the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Will this thou did not be afraid of the power, do that which is good, and that thou shalt have praise to him. For he is the mystery of God, that to do good to do evil, to do good. But thou do that which is good, which is evil, be afraid to be buried, not the sword in vain, but for he is the mystery of God. Avenger to give me to be not upon them that do it evil. Or therefore, you must do needs to be subject not only for wrath, but also for conscience sake. Mga mahal,
alam ng mga kababae ko, ang aking boses, aking tinig, ay ganito. Maganda aking boses, maganda aking tinig, ngunit ganito. Ang aking mental literally ay destroyed 75%, 70%, 20% ang natira. 30% ang natira. Pero ako ay naniwala sa ginawa ng Panginoon na tayo magtatagumpay sa ngalan ni Jesus. Pag napasok ka sa Abu Sayyaf, para ka nang nagpatuwakal. Pag napunta ka sa lugar ng Abu Sayyaf, wala kang pagbalik. Yung mga friends doon, ibang mga residents na nakidnap, tag $370 million ang binayad. Mga mahal, ako'y di makapagsalita, halos na, hindi ako mag-ulit sa inyo. Hindi ko makilala ang mga anak ko. Kahit ngayon, hindi ko isa-isa ang aking mga anak ko kilala. Dari yung panahon nang makilala ko rin sila. Si Prophet Jeremiah, tinawag ng Panginoon isang propeta. Siya pinalo na bilanggo, walang kinain. Ngunit siya nagpatuloy hanggang siya naligtas din. Ganun pala, naintindihan ko, naging tinawag ng Panginoon. Hanggang sa bansang Pilipinas. Napili tayo. Isang Pilipino. Isang propeta sa buong daigdig. Tinawag tayo maging propeta sa buong daigdig. Minamahal. Ang daigdig na yun ay nagsasabi sa buong daigdig, isa lang ang propeta. Walang ibang kilalanin na katotohanan kundi ang aming dinala. Hindi kayo mag-akit langit kundi sa pagitan ng ganito, sa pagitan ng Islamang isang Diyos ang aming tuturo. Walang ibang Diyos. Kaya sasabi na mayroong ibang paraan, wala na. Ang gusto umakit langit dito, sumali sa Jesus Marker Christian Ministry. Now I repeat my heartfelt thanks and gratitude to rally behind Joseph Estrada. I rally behind Joseph Estrada. I rally behind Joseph Estrada. It is the scripture na igalang ang presente. Kung sino nanguna, tulungan siya. Yan sa ng Panginoon. Magtataka kayo, bakit ako naging para Iraq? After the election, I spoke for Iraq. I was against Iraq. Whoever is the president, we will support. Yan ang utos ng Biblia. Ang Biblia ay maliwanag. I-support ang presidente.
ang ating powers that be, the ordained of God. Ilangan siya, lahat ng mga namumuno na supportahin. Yes. Na itaas ang mga kamay ng will rally behind the President. Itaas ang kamay. I rally behind the President.